Alright, Filipino reaction. Okay, reaction video na naman tayo mga kaibigan dito sa nagtitrending dito sa abroad na ito na nga. Si BP Sara ay nagpaabot ng pagbati sa 75 founding anniversary ng China na talaga namang binabatikos ngayon mga kaibigan. Bakit daw? Ito na. Excellencies, mga kababayan, ladies and gentlemen. I extend my heartfelt congratulations to the government and people of the People's Republic of China on the occasion of its 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision. Ayan mga kaibigan, narinig natin na talaga naman na marami ang nanggigigil dito ngayon kay BP Sara na bakit daw binati pa at kailangan pang batiin ang 75 anniversary. Samantalang ang China ay tuloy ang pangbubuli sa Pilipinas. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit ganon? Ulitin natin. Take 2. Mga kababayan, ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen. I extend my heartfelt congratulations to the government and people of the People's Republic of China on the occasion of its 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision have transformed China into a significant force in global affairs. As neighbors, the Philippines and China share a relationship that has been shaped by our history and geography. Our partnership is rooted in the principles of mutual trust and mutual respect as equal sovereign states. And it is this solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever, always grounded in international law. Ano ito? Ano ito? Nagpapa-EPS? Nagpapa-EPS sa China? Bakit kailangan batiin ng China? Pasaway nga sa Pilipinas yan. Kahit nga yung mga Chinese, puro kalukuhan ang ginagawa sa Pilipinas. Ang dami. Okay? Bakit kailangan batiin ng ganyan-ganito? Kaya ayan tuloy mga kaibigan pinapag-usapan sa social media na ito na nga pagbati ni BP Sara sa China ay trending ngayon. Continue lang. In these times, our nations must work together to promote peace, cooperation, and a stable environment that will benefit our countries and the broader international community. Hindi ba nito napapanood yung mga nangyayari doon sa West Philippine Sea? Natuloy ang pambubuli ng mga Chinese, yung mga China Coast Guard sa ating mga kababayan. Winawalang iya na tayo bago ganyan pa ang sasabihin mo, ganito, ganyan. Talaga naman. Ulitin nga natin. Take 3. 75th anniversary. This momentous anniversary is a testament to the incredible progress and achievements of the Chinese people whose resilience and vision have transformed China into a significant force in global affairs. As neighbors, the Philippines and China share a relationship. Pag ito naging Pangulo ng Pilipinas, ay bahala na kayo. That has been shaped by our history. Sigurado, lilipat ang Pilipinas sa China pag ito naging presidente ng Pilipinas. Kasi nga, alam naman natin, tayo ay partido ng Amerika. Ngayon, pag nanalo si BP Sara ng pagkapangulo, ay possible na, yun na nga, China naman tayo. And geography. Our partnership is rooted in the principles of mutual trust and mutual respect as equal sovereign states. And it is this solid foundation that will allow us to continue strengthening our ties. In an increasingly interconnected world, working together to promote peace and stability in our region is more important than ever, always grounded in international law. Talaga naman, ang missile nga daw ng China nakatutok na sa Pilipinas Sabi ni Madam Amy Marcos, yung mga missile ng China nakatutok sa Pilipinas, alam na kung sakaling magkagera, missile na lang daw ang ipapadala. Ngayon, babatiin mo pa ng ganyan-ganyan sila. Bahala sila. Okay, continue lang. In these times, our nations must work together to promote peace, cooperation, and a stable environment that will benefit our countries and the broader international community. We are living in a world marked by complex challenges: climate change, terrorism, and transnational crimes, to name but a few.
These challenges are too large for any one nation to address alone. However, they also present us with opportunities for greater collaboration. Magaling mag-Chinese ito si BP Sara. Together, the Philippines, China, and our international partners can find common ground and practical solutions that address these issues and create a safer, more secure, and more sustainable future for our people. The emergence of new technologies, notably artificial intelligence, presents unprecedented opportunities for global growth. However, these advancements also entail responsibilities. We must work together, sharing knowledge, and fostering collaboration so that the benefits of these technologies are harnessed for the greater good of our economies and societies. We look forward to further strengthening our cooperation with China across various sectors, ensuring that progress is inclusive and benefits all. Together, we can raise the standard of living for our people, creating opportunities that will endure for generations to come. This collaboration, based on mutual trust and mutual respect, will enable us to build a future where both our countries can thrive. Once again, congratulations to the People's Republic of China on its 75th anniversary. Shukran. Ganon? Ganon? Ha? Hindi ata ito nanonood ng mga balita sa China? Si BP Sara. Ha? Nawala na. Komersyal. Komersyal na. Creating content and generate a high quality. Alam niyo mga kaibigan, ha? Kung mapanood kayo ng mga Chinese news, ang mga Pilipino daw, minamarder ng mga Chinese. Balita. Na ayon sa kanila, Pilipinas daw ang nambubuli doon sa West Philippine Sea. Binubuli daw sila, baliktad. Samantalang ang katotohanan, alam naman natin na ang China nga ay napakalaking bansa. China ang nambubuli sa Pilipinas. Ngayon, babatiin mo ng ganyan, ganito. Congratulations. Kahit yung mga vlogger ng mga Chinese ay talagang marder ang Pilipinas. Marder ang mga Pinoy. Masama ang tingin nila sa Pilipino. Kung mapapanood nyo, okay? Ako napanood ko kasi nga nakatutok ako sa news Kaya lang translate ng English, di ba? Pero dito lang tayo kay BP Sara, ito kaya ay manalo sa susunod na eleksyon kasi nga pag nanalo talaga ito ay sigurado. Lilipat ang ating depensa sa China. Kasi wala tayong magagawa, presidente, pag nanalo na. Kung anong gusto ng presidente, susundin ng Air Force, mga military. Siyempre, sumusunod ang mga military sa sa presidente. Kung mananalo. Pero kung talo, ay sorry na lang. BP Sara, hanggang pagbati ka na lang. Pero trending talaga, Trending talaga ito. Lalong-lalo na sa mga kuan. Lalong-lalo na sa Facebook ngayon. Binabatikos. Trending siya dahil nga binabati niya, ganito, ganyan. Huwag na batiin, ganon. Talaga namang si Inday, sari-sari. Di ba? Ganon. Pero kung ako lang, kala na nga kayo. Ano masasabi niyo mga kaibigan? Mahirap na magsasalita dito ng ganito, ganyan. Pag bumati lang naman siguro ito. Ng ganito. Pero trending. Okay? Hanggang dito na lang mga kaibigan. At masasabi niyo, subscribe my channel. Don't forget, comment. Bye-bye. Thank you.